Asahan ninyo, pagpapatuloy ang malawakang programang pang-infrastruktura ng administrasyon. Ang mga naglalakihang proyekto ay nakalatag sa buong kapuluan. Mga daan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig at murang pabahay. Ilan dito matatapos ngayong administrasyon na ito. Ang iba naman makukumpleto pa at mararamdaman ang dalang ginhawa pagkatapos pa ng aking termino. Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Habang ginagawa ang ating mga tren tulad ng North-South Commuter Railway at ang ating mga subway, patuloy din ang pagpapaganda natin sa serbisyo ng MRT at saka LRT. Ang dating 20% diskwento sa LRT at MRT para sa PWD, sa senior at sa estudyante ay tinaas na natin sa 50% na diskwento. Mayroon na po tayong 1+3, Pamilya Pass. Ito ay tuwing linggo para naman may konti pang matitipid ang pamilya sa kanilang pamamasyal at sa kanilang pagsimba. Ang tinatawag na dalyan ng mga tren na binili noong pang 2014 at hindi pa nagamit ay sinimulan na nating mapaganda at mapatakbo sa MRT. Halos 50 dagdag ng karwahe ang natenga ng 10 taon. Sayang yung pera, sayang yung isang buong dekada. Pero ngayon, naayos na natin. Ang 3 bagon ay nagagamit na ngayon. Asahan ninyo, ang ilan sa 45 ay magagamit na rin natin bago matapos ang taong ito. At ang iba pa ay susunod sa susunod na mga taon. Magtatanong ako sa iba sa inyo, naalala pa ba ninyo yung tinatawag nating love bus? Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimulan noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang love bus, gagawin pa natin itong libre. Pauna pa lamang, pilot testing pa lamang yung nasa Davao at sa Cebu. Susundan pa ito ng ibang mga lugar sa Visayas at sa Mindanao. Bago matapos ang taon, magsisimula na ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang tulay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid na ang Manila Bay. Sabit. Kung ang biyahe ngayon mula Mariveles hanggang Naik ay umaabot ng 5 oras, balang araw ito ay magiging 45 minuto na lamang. Ang mga riles ng PNR Bicol Line na sinira ng Bagyong Christine ay unti-unti nating pinatitibay at naayos na. Kasama ang Binahan Bridge. Hindi magtatagal, madadagdagan pa ang haba ng linya na ito at aabot sa Ragay, Camarines Sur hanggang Tagkawayan, Quezon. Magiging malaking tulong ito sa ating motoristang nagdadaan sa malubhang traffic mula Quezon hanggang sa Bicol. Sa 2026, inaasahang magbubukas na sa motorista ang bahagi ng extension ng SLEX mula Santa Tomas, Batangas hanggang Chaong, Quezon. Kapag natapos itong buong proyekto, ang dating 4 na oras na biyahe, magiging 1 oras na lang. Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon patulak ng Bicol at tiyakin tama ang kalidad, matibay